Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Fire volunteer sugatan, 17 pamilya apektado sa sunog sa Little Baguio sa San Juan. Ilang lugar sa Visayas nagsuspinde na ng pasok dahil sa epekto ng shear line. Higit 50% ng mga Pinoy naniniwalang dapat mapanagot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war ayon sa SWS. Sa MBC TV correspondents, construction worker patay matapos makuryente sa Dagupan City. Sa MBC TV Sports, TNT Tropang Giga tinalo ang Hinebra sa Game 3 ng PBA Finals. At sa Showbiz Spotted, may entrata, inawit ang Filipino version ng team song ng Snow White. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas una sa ating mga balita. Nagtamo ng first degree burn na ang isang fire volunteer na rumisponde sa sunog na sumiklab sa Little Baguio, San Juan kaninang umaga. Sa tala naman ng otoridad, umabot na sa 17 pamilya ang apektado ng insidente. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Sugatan ng isang lalaking fire volunteer habang umabot naman sa 17 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Little Baguio, lungsod ng San Juan ngayong umaga. Sa update ng Bureau of Fire Protection sa pangunguna ni Ground Commander Fire Inspector Javier Belen, nabatid na isang pumbero nagtamo ng first degree burn sa likod ng unang rumisponde sa insidente. Maliban pa ito sa naabutan nating ginang na kinailangang asistihan ng oxygen matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Ayon kay Mayor Francis Zamora na personal na bumisita sa Ibanez Street kung saan nangyari ang sunog, handa nilang kupkupin sa evacuation center ang 32 kataong biktima, kahit marami sa mga ito ay tenant o nangungupahan lang. Nakataasa pa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang mahalaga lang talaga pag meron ganitong mga sakuna, yung tamang inventaryo po ng mga biktima. Walang nagawa ang maambong umaga dahil umabot pa sa unang alarma ang apoy pasado alas 7 bago na kontrol mag-alas 8. Sabi ng may-ari ng ancestral house kung saan hinihinalang galing ang sunog, nagulat na lamang sila nang makita ang paglaki ng apoy. Opo, wala lang ho nasa iba kahit Wala naman nasaktan? Wala naman. Kwento naman ng isang border, kumislap na linya ng kuryente ang kanyang naobserbahan. Po ako mga kuryente, linya ng kuryente po na para nag-spark doon po sa taas namin. Patuloy pang iniimbestigahan ang nabanggit na trahedya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsuspindi naman ng pasok sa eskwela at gobyerno ngayong araw ang ilang lugar sa Visayas dahil sa sama ng panahon dulot ng shear line. Sa oras ng pagkakasulat ng balitang ito, alas 10 ng umaga, kanselado ang pasok sa lahat ng lebel sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang bayan sa biliran tulad ng Almeria at Mariripi. Gayon din sa lahat ng lebel, kabilang na ang pasok sa gobyerno sa bayan ng Kabuk-Gayan, Kaibiran at Kawayan. Sa probinsya ng Leyte, wala na rin pasok sa lahat ng antas ng paaralan, kabilang ang kindergarten to senior high school, maging ang trabaho sa DepEd at ALS sa bayan ng Kapuokan at Haro. Sa probinsya naman ng Samar, kanselado na rin ang mga pasok ngayong araw sa bayan ng Gandara at Motyong. Isinailalim na sa red rainfall warning ng Pag-asa ang mga lugar na ito sa Visayas dahil sa banta ng malakas na buhos ng ulan, pagbaha at pagguho ng lupa.
Full force na humarap kay Senator Amy Marcos at sa buong Senado ang mga opisyal ng gobyerno na pinaniniwala ang nagpasimuno sa pag-aresto ng International Police kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tanong ng Senadora, kung ang dating Pangulo nga ay ipinaaresto ng ICC, hindi rin siguro imposibleng may iba pang sumunod sa listahan. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Nagpakita ng puwersa ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos. Ito'y mga opisyal na sinasabing nagplano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kahilingan ng International Criminal Court na pinadaan sa International Police o Interpol. Kabilang sa mga humaharap sa pagdinig ng committee sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Año, DILG Secretary Juanito Victor Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at PNP Chief Francisco Romel Barbil at kanilang mga tauhan. Sa pagsisimula ng pagdinig, binigyang din ni Senador Amy na nagpatawag siya ng hearing upang malinawan ang mga pangyayari. Ano ang naging papel ng ICC at Interpol sa pag-aresto? Para sa isang Pilipino, hindi dapat pumapayag na ipinadadala sa ibang bansa ang isa nilang kababayan at kung hindi nalabag ang makarapatan ng dating Pangulo. Dahil kung ginawa ito sa isang dating Pangulo, kagaya ni Duterte, ang tanong ni Senador Amy ay kung sino pa ang isusunod na kakalad ka rin palabas ng bansa. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. Sa panig ni Senador Christopher Bongo, inulit nito ang pahayag na too late the hero na ang hearing ng Senado dahil nasa the Netherlands na si dating Pangulong Duterte. Hamon nito sa mga otoridad kung kinaya nilang ipadala sa ibang bansa ang dating Pangulo sa loob lamang ng 13 oras, ay dapat kaya din nila itong ibalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Sa nagpapatuloy na hearing ay ang panig naman ng mga opisyal ng gobyerno ang maririnig. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Higit kalahati ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat mapanagot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity na iniharap sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Pinakamataas na porsyento rito ang naitala sa Visayas na umabot ng 62%. Narito ang report ni Rose Babiera. Higit 50% ng mga Pilipino ang sang-ayon at pabor na mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso ng extrajudicial killings na naitala sa madugong kampanya kontra droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS, tinatayang nasa 51% ng mga respondent ang naniniwala na dapat mapanagot sa batas ang dating Pangulo. 25% naman ang hindi sang-ayon, habang 14% ang undecided o hindi pa nakakapagpasya. At 10% naman ang nagsabing hindi sapat ang kanilang kaalaman sa issue para magbigay ng opinyon. Ayon sa survey, Visayas ang nagtala ng pinakamaraming bilang ng mga Pilipinong sumang-ayon. 60% naman sa Northern Luzon na sinundan ng Balance Luzon sa 49% at Central Luzon na may 48%. 47% naman ang datos na naitala sa Mindanao, 45% sa National Capital Region at 44% sa Southern Luzon. Isinagawa ang survey 15 hanggang 19 ng Marso na ikinumisyon ng Strat-based Group kung saan nakapanayam ang 1,800 katao. Kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo matapos itong arestuhin paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong noong March 11. Inaasahan namang magsisimula ang pagdinig sa kinakaharap nitong Crimes Against Humanity sa Setyembre. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mahigpit na binabantayan ng Commission on Elections o COMELEC ang 36 na lugar sa buong bansa na isinailalim sa red category. Sa ilalim ng red category, mataas ang banta sa seguridad mula sa iba't ibang uri ng election-related violence. Kabilang sa listahang inilabas ng COMELEC ang Makunakon, Isabela, Baleno, Masbate, Santa Margarita sa Western Samar, gayon din ang Gihulngan City sa Negros Oriental, La Libertad sa Negros Oriental. Kasama rin dito ang Albarca sa Basilan, 9 na lugar sa Maguindanao del Sur at 20 lugar pa sa Lanao del Sur. Buwan ng Enero nang isinailalim sa red category ang 38 lugar mula sa kabuang 1,642 election areas of concern ng COMELEC dahil sa mga bantang kaguluhan kaugnay ng idaraos na halalan. Samantala, kasunod ng bigla nitong pag-back out sa dapat niyang neuropsychiatric exam, sinampahan na rin ng kasong administratibo ang viral police na si Patrolman Francis Fontillas na una na rin inireklamo ng inciting to sedition. Magbabalita si Dustin Bayog. 5 kasong administratibo na ang inaharap ng nag-viral na pulis kaugnay sa mga reaksyon nito sa social media tungkol sa pagkakaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bukod pa sa kasong inciting to sedition ay sinampa noong Martes, maharap din sa kaso si Patrolman Francis Steve Pontillas ng grave misconduct, unbecoming of a police officer na final ng National Police Commission o NAPOLCOM at 3 kaso ng less grave neglect of duty. Ayon kay Quezon City Police District Police Colonel Melesio Buslig Jr., hindi naprobahan ang final na leave of absence si Fontillas mula March 6 hanggang March 19 dahil umano sa kakulangan ng medical certificate dahil ano pang latagan nito ng absence without official leave o AWOL. Dagdag din ng acting director ng QCPD, nakadakdasa ng sumailalim sa neuropsychiatric examination no March 17 si Fontillas at bagamat pumunta ay hindi naman ito tinuloy ang naturang examination. Ayon sa pulisya, taong 2023 pa nasa ilalim ng medication si Fontillas dahil umano sa history ng kanyang disturbing behavior pero hindi na ito nasundan ng dagdag follow-up check-up at assessment. Kaugnay nito, hinimok ng NAPOLCOM na sumailalim na sa exam si Fontillas sa mga medical professional imbis na mag-post pa ng umanong seditious content. Samantala, sinabi rin ni Buslig na personal niyang kakausapin si Fontillas kung sakaling bumalik na ito sa trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tinalo ng TNT Tropang Giga ang Barangay Ginebra sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals kagabi. Mainit ang naging laban sa pagitan ng dalawang kupunan pero nanaig pa rin ang lakas ng tropa sa pangunguna ng shooting guard na si Ray Nam Batak. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Nanaig ang TNT Tropang Giga kontra Barangay Ginebra San Miguel at 87-85 final score sa Game 3 ng PBA Season 49 Commissioner's Cup Finals noong Miyerkules sa PhilSports Arena, Pasig City. Dahil dito, hawak na ng TNT ang 2-1 na kalamangan sa Best of 7 Series. Mahigpit ang laban hanggang sa huling minuto ng laro, kung saan tabla ang score sa 82-all. Si Ray Nam Batak ang bumasag sa deadlock matapos maipasok ang isang 3 sa huling 30 seconds. Dahilan para lumamang ang TNT ng 3 puntos. Maliban dito, nakapagtala rin ng 24 points si Nam Batak para sa team. Sa sumunod na play, nagkaroon ng crucial turnover si RJ Abarientos para sa Ginebra na sinamantala ni Glenn Cubuntin upang makapuntos sa isang fast break layup na nagpalaki sa kalamangan ng TNT sa 5 puntos. Sinubukan pang habulin ni Scottie Thompson ang score sa pamamagitan ng isang 3, ngunit kinapos na sa oras ang kupunan. Bukod dito, naging maaksyon din ang laban dahil nagkaroon ng aberya ang Ginebra matapos umalis sa laro ni Justin Brownlee dahil sa dislocated na daliri sa kanang kamay. Nangyari ang injury sa ikalawang bahagi ng third quarter matapos sumubsob si Brownlee sa loose ball at tuluyan ang hindi nakabalik sa laro. Samantala, si Ronde Hollis Jefferson ng TNT ay nagtamo rin ng facial injury matapos matamaan ng hindi sinasadya ni Troy Rosario bago matapos ang third quarter. Gayunpaman, nakabalik si Hollis Jefferson sa laro, suot ang isang bandage sa muka. Muling maghaharap ang dalawang kupunan sa Game 4 ng finals sa Biyernes, March 21 sa Inares Center sa Antipolo. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bentahan ng NFA rice na nanatiling matumal. Para sa MBC TV Global, Ukrainian leader Zelensky positibo sa naging pulong ni na US President Donald Trump at Russian President Putin. Para sa Showbiz Spotted, K-pop star G-Dragon nakatakdang mag-concert dito sa Pilipinas. At sa Hoy, bawal yan, parusa ang kakaharapin ng mga fixer sa gobyerno. Ano nga ba? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Solgen o Solicitor General Guevara hindi raw sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga detalye, babalita yan ni Miss Let Narciso. Miss Let, go ahead. Go ahead, Miss Let. Mananatili si Secretary Menardo Guevara sa kanyang posisyon bilang Solicitor General. Sa press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na nagkausap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Guevara. Ayon kay Castro, sinabi ng Pangulo na hindi nawawala ang kanyang tiwala kay Guevara, kaya naman hindi nito hihingin ang kanyang resignation. Narito si Yusek Castro. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So yun lang po yung sinabi niya. So nandun pa rin po yung trust niya kay Solgen Menardo Guevara. Una rito, tumanggi si Guevara na katawanin ang mga ahensya ng pamahalaan sa petisyon sa Korte Suprema laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang manifestation, sinabi nitong hindi nila epektibong maipagtatanggol ang mga respondent sa petisyon dahil kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, nababahala ang National Food Authority dahil kahit lampas isang buwan na ang lumipas mula nang magdeklara ang Agriculture Department ng Food Security Emergency, ay tila matumal pa rin ang bentahan ng murang bigas sa merkado. Ang paliwanag dyan ng NFA, tinutukan ni Wina Hesoro. Matumal at mabagal pa ang bentahan ng NFA rice simula nang magdeklara ng food emergency noong buwan ng Pebrero. Sa panayam sa DZRH kay NFA Administrator Larry Lacson, sinabi nitong mahigit 6.1 milyong sako na bigas na ang stock nationwide at tumataas pa ito dahil anihan na. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na nakabili na ng NFA rice ay ang San Juan, Camarines Sur, Navotas at Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Administrator, isa sa nakikitang rason sa matumal na bentahan ay ang mabagal na pag-aayos ng mga papeles para makapamili ng bigas. Tingin ko ang tingin ko lang talaga is yung paperwork, hindi sila ganun kabilis sa paperwork kasi kung matatandaan po ninyo, si FTI din ay nag-offer na, in-announce na ng Malacanang ng consignment sa mga local government units. So, pagdating sa pondo, tingin ko, hindi na magiging dahilan. Ano po? So, ang tingin ko talagang documentation. Sabi pa ni Lacson, dapat magkaroon ng sense of urgency ang mga partners para bilisan na ang pagbebenta ng NFA rice. Sa tingin namin ang pinaka-shortcut, it's just that siguro konting sense of urgency sa ating mga kapartners na bilisan. Gustuin man nating bilisan, wala on our part, NFA, hanggang dun po yung aming kayang gawin. No? Kami man po ay, kumbaga sa mga tindero, nag-aantay kami, nadagsain kami ng pagre-release lang. Samantala, sakali mang hindi mabenta ang stocks ng NFA, isa sa nakikita nilang hakbang ay ang pag-auction nito para mabenta. Ang susunod pong hakbang yan, of which yun na nga po yung pina-finalize na namin, yung nire-refine namin, ay yun pong auction. No? Kung talagang marami pa po yan, under the law, we will have to auction para po maibenta ang stocks. Yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Lusot naman sa board meeting ng National Economic and Development Authority o NEDA ang higit 70 billion pesos na halaga ng national projects na magpapaunlad sa infrastruktura at ekonomiya ng bansa. Ilan sa mga bumidang proyekto ay pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Irrigation Administration o NIA. Ang mga detalye tinutukan na nagbabalik muli si Ms. Let Narciso. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-25 pulong ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Sa nasabing meeting, inaprubahan ang mahalagang proyekto na inaasahang magpapalakas ng infrastruktura at magpapalago ng ekonomiya. Kabilang dito ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project ng Department of Social Welfare and Development. Ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 57 billion pesos ay suportado rin ng World Bank at inaasahang pakikinabangan ng higit 4 na milyong pamilya sa 500 munisipalidad sa bansa. Sa ilalim nito, hahayaan ang mga lokal na komunidad na magplano at magpatupad ng mga solusyon na angkop sa kanilang pangangailangan habang pinalalakas ang kakayahang maging matatag at makabangon mula sa krisis lalo na sa kalamidad. Inaprubahan rin ang 13.9 billion pesos Tumawini River Multipurpose Project ng National Irrigation Administration sa Isabela. Gayon din ang hiling na baguhin ang saklaw, halaga at implementation period ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 at ang pagbabago rin sa saklaw ng reallocation ng loan proceeds para sa Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang pag-aproba sa mga proyektong ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpupursige ng gobyerno na isulong ang pangkalahatang pag-unlad. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, maghanda ng payong dahil inaasahan ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa bunsod ng shear line. Kabilang sa apektado ang Sorsogon, Masbate, Caraga at buong Kabisayaan. Sa 24-hour rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa, posibleng makaranas ng heavy to intense na pag-ulan ng Eastern Samar habang moderate to heavy rainfall naman sa mga karatig na probinsya sa Visayas. Bukas, Northern Samar naman ang inaasahang mapupuruhan ng mga paulang hatid ng shear line. Iba yung pag-iingat po dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magpapaulan pa rin ang amihan sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at sa nalalabing bahagi ng Kabikulan. Habang maaliwalas na panahon ang aasahan dito sa Metro Manila. Umantabay sa rainfall advisories na inilalabas ng Pag-asa, gayon din ng mga posibleng class suspensions mula sa lokal na pamahalaan. Positive call. Ganito inilarawan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naging pag-uusap ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin hinggil sa hinihiling na isang buwang tigil putukan na itinanggi naman ni Putin. Giit ni Zelensky, isa pa rin itong hakbang tungo sa pagkamit ng inaasam niyang kapayapaan sa rehiyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod na naging pagpupulong ni world leaders Donald Trump at Vladimir Putin, naglabas na rin ng pahayag si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa nag-iusapan ng dalawang lider. Bagamat hindi sumang-ayon si Putin sa pagpapatupad ng isang ganap na kasunduan na tigil putukan, itinuturing pa rin ito ni Zelensky bilang isang positibong hakbang na naglalayong iayon ng Ukraine at Russia sa kanilang mga kahilingan at pangangailangan. Ayon kay Zelensky, naniniwala ito na sa tulong ng Estados Unidos, maaring makamit ang kapayapaan sa rehiyon ngayong taon. Pareho namang sang-ayon si Putin at Zelensky na itigil ang pag-atake sa mga energy infrastructure nito, ngunit kapwa nila inakusahan ng isa't isa na patuloy na pagsasagawa ng mga pag-atake. Samantala, iginiit naman ng Israel na ipagpapatuloy nilang kanilang ground operation sa Gaza matapos ang sunod-sunod na airstrikes na matatanda ang kumitan sa migit 400 katao. Giit ni Israeli Defense Minister Israel Katz, ito raw umano ang kanilang last warning sa militanting grupong Hamas para pakawalan ng hawak pa nitong 59 hostages, kung saan 24 pa rito ang pinuwala ang buhay pa.
Gayon din ang pagbibigay diin nito na maaaring ito na ang malawakang operasyong militar na isasagawa ng Israel para sa sinasabi nitong ganap na pagwasak at paglipol sa Hamas. Matatandaan ding nagbanta rin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na asahan pa ng Hamas ang mas marami pang pag-atake mula sa kanilang bansa hanggang sa mapabagsak nilang militanteng grupo sa rehiyon. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wala pang ideya sa ngayon ang Kamara sa kinaroroonan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Makaraang lumipad ito patungong the Netherlands para sundan ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetene ngayon sa International Criminal Court o ICC. Gayunman, pwede naman daw itong humingi ng extension basta't magpapaabiso ito. Magbabalita si Milky Rigunan. Walang abiso ang Kamara sa kinaroroonan ni Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City. Ito ay matapos aprobahan ni House Secretary General Reginald Velasco ang biyahe ni Congressman Duterte sa the Netherlands at Japan mula March 12 hanggang April 15. Paliwanag ni Velasco, sakaling hindi agad makabalik ng bansa, pinapayagan ng extension ng biyahe ng isang mambabatas basta may abiso sa Kamara. Dagdag ni Velasco, ang travel clearance ay kung ito ay personal trip at travel authority kung official trip. Walaan niyang exempted na opisyal ng gobyerno dahil kailangan kumuha ng permiso bago lumabas ng bansa at bumalik din base sa petsa sa pagtatapos ng biyahe. Dilinaw ni Velasco, ang kailangan lang ay abiso para ma-extend ang travel authority ni Congressman Duterte. Matatandaan, nagsumite ng travel authority si Congressman Duterte sa tanggapan ni Velasco sa pamagitan ng email kasabay ng insidente ng pagkakaaresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa the Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, isa na namang Korean superstar ang bibisita sa Pilipinas. Walang iba kundi ang leader ng Big Bang na si G-Dragon. Ang iba pang detalye sa Ubermensch World Tour, tama bang po-pronounce ko nito, ni GD, alamin sa Showbiz Report na ito. Calling all fellow VIPs, the king of K-pop is definitely back. Ang leader ng Big Bang na si G-Dragon, dadalhin sa Pinas ang kanyang Ubermensch World Tour. I got the power, nananadawo, sa parang dawo. Yeah, I got the power, papalado. Ang solo concert ng Korean superstar na hataktang ganapin sa Philippine Arena sa Bulacan sa May 17. Bukod sa Pinas, kabilang din sa Phase 1 ng World Tour ni GD ang Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Macau at Hong Kong. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye pagdating sa tickets at seat plan. Mga gunita na last February 25, inirelease ng K-Idol ang kanyang third studio album na Ubermensch matapos ang mahigit isang dekada. Habang noong nakaraang taon, 2 songs din ang inilabas nito, ang Power at ang Home Sweet Home kakolab ang Big Bang members na sina Taeyang at Daesung. Taong 2017 pa nang huling mag-concert si G-Dragon o Kwon Ji-young sa bansa. Abangan sa aming pagbabalik, mga suspect na tumangay sa motorsiklo ng isang estudyante sa Valenzuela na hulihan pa ng shabu, arestado. Para sa MBC TV Sports, Philippine National Para Athletics Team humakot ng medalya sa 2025 New Delhi World Para Athletics Grand Prix. At sa Showbiz Spotted, ang Disney surprise ni Maymay Entrata. Abangan. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado ang 4 na suspect na itinuturong tumangay sa motorsiklo ng isang estudyante sa Valenzuela City. Sa ikinasang dragnet operation ng pulisya, nahulihan din ang mga suspect ng baril at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Narito ang balita ni Edwin Duque. 4 kataong nasabat sa ikinasang dragnet operasyon ng Valenzuela Police makarang magreklamo ang isang estudyante na si Mar Jan Tuante, may-ari ng isang Yamaha Mio na tinangay ng 4 na suspect. Ayon kay Police Colonel Nexon Cayaban, dahil sa maagap na pagkilos ng Sub-Station 1 at 6, mabilis na nasabat sila sa bahagi naman ng barangay Parada sa Valenzuela City. Kabila sa mga kasong sinampay ang RA 10591. Ito yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, BP 881, o ito yung Omnibus Election Code at Section 11 of Republic Act 9165. Nakumpiska rin ang 3.82 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 25,000 pesos. Sa magkahiwalay na operasyon ay nahuli rin sina Jericho Abasula alias Tata ng Disciplina Village sa Barangay Bignay, Valenzuela at isang Gabriel Lizardo ng 48 Skyline Street sa Barangay 20 Reales, Valenzuela City. Kabilang sa isa pang naaresto, si Lionelo Morte alias Pilay, isang cellphone technician sa St. Peter Street, Barangay 20 Reales sa Valenzuela. Nabawi ng Valenzuela Police ang itim na Yamaha Mio na may plakang 5094 at Yamaha Mio Pink na wala namang plaka na ginamit anya ng mga sospek sa pagtakas, kabilang ng isang hindi lisensyadong baril at illegal na droga. Nagpaabot naman ng pasasalamat si NPD Director Police Colonel Josepino Ligan na mabilis na pagka-aresto sa 4 na sospek. Para sa MBC TV Network News, ako sa Arrest 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay o samantala, sa iba pang mga balita, isinusulong naman ng Trabaho Party List ang pagpapalakas ng social protection policies para sa bawat manggagawang Pilipino. Nagbabalik si Edniel Parosa. Upang matiyak na mabibigyan ng seguridad at maayos na kabuhayan ng mga Pilipino, siniguro ng Trabaho Party List na makikiisa ito sa mga programang layong palakasin ang karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, na aktibong makikibahagi ang Pilipinas sa Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions. Layo ng nasabing inisyatibo na suportahan ang paglikha ng mga hanap buhay at makapaglatag ng mga estratehiya para sa sustainable at inclusive employment practices sa bansa. Kaya naman ipinahayag ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List na suportado nila ito alinsunod sa mga ipinatutupad na labor law sa bansa at pasok sa Global Labor Standards. Muling iginiit ng Trabaho Party List na isinusulong nilang proteksyon sa mga manggagawa, pagkakaroon ng magandang employer-employee relationship at maayos ding relasyon o ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Sa ganitong paraan, sinabi ng Trabaho Party List na mas mapalalawig pa ang social protection maging sa informal workers upang masigurong walang maiiwan sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Construction workers patay sa kuryente sa Dagupan City. Isang 18 anyos na construction workers ang nasawi matapos makuryente habang nagtatrabaho sa isang itinatayong gusali sa Dagupan City. Ayon kay Liniel, kasamahan ng biktima sa trabaho, nangyayari ang insidente bandang 1:30 ng hapon habang nagbubuhat ng steel bar ang biktima. Aksidente itong sumayad sa live wire na kalapit na poste ng kuryente. Nawalan ito ng malay na agad isinugod sa paggamutan, ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Kinumpirma ng mga otoridad na residente ng Dagupan City ang biktima. Patuloy ang investigasyong ginagawa upang matukoy kung may paglabag sa mga pamantayan sa kaligtasan sa lugar ng konstruksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inaresto ng National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office o NBI SEMRO ang dalawang babae na nagbibenta ng lupang hindi nila pag-aari. Ibininyag ni Attorney Archie Albao, NBI SEMRO Director, na ang dalawang babae ang inaresto kahapon matapos magbenta ng lupa nang walang lisensya at permiso ng may-ari. Paliwanag na opisyal, nagpapanggap ang dalawang suspek bilang mga lisensyadong real estate broker na may karapatang magbenta ng lupa. Gayon din ang pagbibenta ng lupa na walang pahintulot ng may-ari. Nalaman sa investigasyon na nagpresenta mga suspek ng Special Power of Attorney para ibenta ang lupa sa Barakatan Turil, Davao City, ngunit hindi nagbigay ng permiso ang may-ari at hindi alam ng may-ari ang nasabing transaksyon. Nabatid na nagbenta ng lupa ang mga suspek sa kliyente at tumatanggap ng 1.7 milyon para sa 2.3 hektarya na lupa at 300,000 naman ang natanggap para sa 1.7 hektarya na lupa. Matapos malaman ng mga kliyente na may problema sa mga ibinibintang lupa ng mga suspek, mabilis silang dumulog sa NBI 11 kaya ikinasa ang investigasyon na humantong sa pagka-aresto ng mga suspek. Patong-patong na kasong kaharapin na mga suspek na may kaugnayan sa paglabag sa Real Estate Service Act, stapa at falsification of documents. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming post sa social media ang nag-o-offer ng online fixing services sa ilang transaksyon sa gobyerno. Ang ilan kumakagat dito upang maiwasan na mainip sa mga mahahabang pila at upang mapabilis ang pagkuha ng mga kinakailangang requirements. Ang ganitong gawi ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas, lalo na kung ang fixer ay nagtatrabaho mismo sa gobyerno. Ano nga ba ang parusa para sa mga fixer? Alamin sa report na ito. Pangunahing layunin ng pamahalaan na pagsilbihan nito ang mga mamamayan. Kaya nakalagay sa konstitusyon na sa lahat ng pagkakataon ng mga nagtatrabaho sa public office ay marapat lamang pagsilbihan ng mga Pilipino na may integridad dahil isa itong public trust. Ngunit sa ilang mga opisina ng gobyerno ay maaari pa rin nanatili ang mga maling gawi. Tulad na lamang ng sistema ng mga fixers gaya na lamang sa mga opisina ay upang makakuha ng lisensya, permit at iba pang dokumento kung saan upang mapabilis ang transaksyon ay humingi ang isang empleyado ng mataas na kabayaran. Ayon sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, ang fixers ay ang sino man o kahit hindi empleyado ng isang public office ang nag-offer na mas pabilisin ang pagkumpleto sa mga transaksyon na may kapalit na halaga. Ang fixing o pakikipagsabuatan sa mga fixer ay hindi pinapahintulot sa batas. Batay sa Section 13 ng naturang batas, maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mapapatunayan ng fixer o nakipagsabuatan sa mga ito. Matatanggal din ito sa serbisyo at papatawad din ng perpetual disqualification sa mga posisyon ng gobyerno at maaaring makulong sa 1 hanggang 6 na taon at multa na kalahating milyong piso hanggang 2 milyong piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Matagumpay ang naging karera ng Philippine National Para-Athletics Team sa 2025 New Delhi World Para-Athletics Grand Prix na ginanap sa India matapos makapag-uwi ng kabuang 15 medalya. Kilalanin ang mga nagbigay ng karangalan sa bansa sa report ni Millie Borja. Naging matagumpay ang pagsabak ng Pilipinas sa 2025 New Delhi World para sa Athletics Grand Prix na ginanap sa India matapos makapag-uwi ang Philippine National Para-Athletics Team ng kabuang 15 medals. Nanguna ang dalawang Paralympians na sina Sandy Asusano at Gerald Mangliwan para sa Nationals. Para tuluyang maiuwi ang 5 ginto, 6 na silvers at 4 na bronze. Nakuha ni Mangliwan ang 2 gold sa men 400 meter at men 800 meters. Habang 3 ginto naman ang naiuwi ni Asusano sa women javelin throw, women discus throw at women shot put. Samantala, narito ang mga para-athlete na nakapag-uwi naman ng silver medal sa naturang international competition. Habang narito naman ang mga nakasungkit ng bronze. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Panibagong milestone na naman ang nakamit ng actress-singer na si Maymay Entrata. Ang Makabogera Queen inawit ang Nasaan ang Hiling na siyang Filipino version naman ng theme song ng Disney's Snow White. Ang music video silipin sa Showbiz Report na ito. Ang makabugerang Snow White. Si Maymay Entrata ang napiling umawit ng Filipino version ng theme song ng live-action adaptation ng classic 1937 film na Snow White. Kahapon nga, kasabay ng pagpapalabas sa mga sinihan, inilabas na ng Disney Music Asia ang music video ng Nasaan ang Hiling, ang Filipino version ng Waiting on a Wish. Nasaan ang hiling, saksi ng puno't ulap, sa gubat nangangarap, bulong sa tubig ay iniwan. Labis naman ang pasalamat ng actress-singer at Pinoy Big Brother Lucky 7 Big Winner sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya para maging bahagi ng naturang proyekto. Ang remake ng iconic Disney film ay pinagbibidahan ni Rachel Zegler bilang Snow White at Gal Gadot as the Evil Queen. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago magtapos ang ating balitaan, ngayong araw po ng, Miyerkules, Wednesday. Meron po munang mahalagang anunsyo ang pamunuan ng NLEX o North Luzon Expressway Corporation. Dalawa sa bridge girders ng North Luzon Expressway Marilao Interchange Bridge ang nagtamo ng severe damage. Matapos tamaan ng 18-wheeler truck kahapon, sa abiso ng NLEX Corporation, kakailanganin itong palitan upang matiyak ang integrity ng tulay at kaligtasan ng mga motorista. Tinatayang aabutin ang pagkukumpuni nito sa loob ng 2 linggo. Sa pagsasara ng middle lanes ng northbound lane ng tulay, asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Pinaplano rin ng NLEX na magbukas ng zipper lane sa southbound lane upang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Naglabas na rin ng mga alternatibong ruta ang pamunuan ng NLEX para sa mga apektadong motorista. At yan ang mga nakalapan nating balita ngayong araw po ng Huwebes. Sa ngalan ng aking partner na si Yuel Reyes, ako po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw po ng Biyernes. Biyernes na ba bukas? Dapat pala sinabi ko Huwebes, hindi Miyerkules. Ayan po, magkita-kita tayo bukas, araw ng Biyernes. It's a Friday. Para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan, hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.